Hello mga ka-agri, sa video na to meron po akong ibabahagi sa inyo na 4 na klase ng organic fertilizer na madaling gawin, hindi kailangan gumastos ng malaki, na magagamit nyo po para sa inyong mga tanim na gulay sa inyong backyard kitchen garden. Coming up. Itong mga fertilizer na ituturo ko sa inyo, yan po yung madalas na ginagamit ko dito sa aking backyard kitchen garden. Kung makikita nyo po, ang ganda ng resulta. Yan, matataba yung mga tanim, magaganda yung mga dahon. Yung iba dyan nagbubulaklak at nagbubunga na. Itong ating mga kamatis, yan, malulusog, malalaki yung kanyang mga stem. Yung herbs, kahit itong kangkong na nakatanim lang po dito sa bote, ang ganda ng mga dahon. Hindi na po ako bumibili ng mga fertilizer, ginagawa ko lang siya para makatipid. Kasi yung mga materials na gagamitin natin sa paggawa ng mga organic fertilizer, yung mga organic matter lang na makikita natin sa loob at labas ng bahay. So number 1 ay yung compost. Dito, ipagsasama-sama nyo lang po yung mga organic matter at pabubulukin natin siya. Pwede kayong gumamit ng mga container. Yan, tulad nito. Ito po ni-recycle ko lang, yung spinner ng washing machine. Diyan ko po nilalagay yung mga balat ng gulay, balat ng prutas, yung mga kitchen waste, even mga kanin, diyan ko na rin po nilalagay. Tapos yung mga pinagpupruning ko ng mga dahon dito sa garden, yung mga damo, diyan ko na rin po nilalagay. Yan, kung makikita nyo po, yan, halos bulok na yung mga materials. Ito po ay wala pang isang buwan, halos bulok na yung mga materials. Ang maganda dito sa spinner na to, meron na siyang mga butas, kaya nagdi-drip dyan yung mga katas, hindi siya naiipon dito. So kailangan kasi may labasan ng liquid yung ating composting bin para mabilis po mabulok. Kailangan kasi tama lang yung moisture. So ang ginagawa ko po dito, no rules na. Nilalagay ko na lang dyan lahat ng materials. Pero kung masusunod nyo yung pag-alternate ng mga materials, yung sariwa, tapos tuyo na materials, tulad ng tuyong dahon, tapos yung mga sariwa ulit, tuyong dahon, mas mabilis po yung pagkabulok ng mga materials. Pero kung hindi nyo naman kailangan agad yung compost, i-dump nyo na lang dyan, tapos takpan nyo lang para hindi siya puntahan ng mga daga, no? At ikalat yung inyong compost. Yan. So after 1 month to 2 months, makikita niyan bulok na. Pagka medyo lupa na siya, na buhaghag at kulay itim, yan, pwede na po natin siyang gamitin sa ating mga tanim. Pwede siyang ihalo sa lupa na pagtataniman sa inyong garden soil. Pwede rin itop dress nyo lang, ibudbud nyo dyan sa ibabaw. Pwede rin natin siyang gawing tea, ibabad nyo sa tubig, tapos yung tubig, yun na yung pangdilig nyo sa inyong mga tanim. Pangalawang fertilizer, yung ating swamp fertilizer. Ayan. So ito, marami na pong nakakaalam nito, marami na rin gumagawa, marami na rin pong nagpatunay na very effective yung ating swamp fertilizer. Sa paggawa nito, napakadali lang. Kuha lang po kayo ng tubig, ilalagay nyo sa container na may takip, tapos idadump nyo lang dyan lahat ng mga materials, yung balat ng gulay, balat ng prutas, pwede nyo po dyan ilagay. Tapos ibubrew nyo lang ng at least 3 days, tapos ididilig na po natin. So ang disadvantage lang nito, medyo maamoy siya. So hindi siya pwede sa subdivision kasi nakakahiya sa kapitbahay. Baka ireklamo pa po kayo. Pero pwede natin yan mabawasan yung mabahong amoy. Magdagdag lang po kayo dyan ng molasses. Or haluin nyo po every 4 hours para maging mas less yung amoy. Then gamitin siya araw-araw. So ginagawa ko po dito, hindi ko na siya dinidilute pa sa tubig. Yan. So direkta na. So kapag ka nagamit ko siya ngayon at naubos na yung tubig, i-refill ko lang siya ulit. Pupunuin ko ng tubig ulit para kinabukasan pwede ko na siyang magamit. Tapos pagka nakita ko na after 1 week or 2 weeks na medyo clear na yung tubig, doon naman ako nagdadagdag ng organic materials. So ang maganda dito, na i-extract natin yung mga nutrients dun sa organic matter at yun yung ibibigay nating nutrients o fertilizer sa ating mga halaman. Kumpletuhin nyo lang po yung mga materials para kompleto rin yung mga nutrients na may bibigay natin sa ating mga halaman. Yung mga sariwang dahon, tulad ng malunggay, mga damo,
kakawati, yan po yung mga matataas sa nitrogen. So dagdagan nyo lang para magbigay ng nitrogen at gumanda yung mga dahon ng inyong mga tanim. Tapos yung mga hinog na prutas, balat na gulay, balat ng prutas, yan naman po ay mayaman sa potassium. Tumutulong para paramihin yung bulaklak at bunga ng ating mga tanim. Yung pangatlong organic fertilizer, yung JMS, Jadam Microbial Solution. Ito po napakasimple lang din gawin. Kailangan lang natin ng container na may takip. Lalagyan nyo po siya ng tubig. Tapos yung mga leaf molds o yung mga dahon na may amag, gagawin nyo lang, hanap po kayo sa mga ilalim ng puno. Yung mga dahon na nakatambak, hanapin nyo po yung may mga amag. Wag lang po yung amag na kulay itim. Ano po yan bad molds. Hanapin nyo lang yung may mga amag na ibang kulay, maliban sa black. Lahat yan pwede natin gamitin. So ilalagay nyo lang siya sa inyong container na may tubig. Tapos, lalagyan nyo po siya ng tubig dagat. Kung wala kayong makuhang tubig dagat, asin, pwede na. Yung sea salt, lagyan nyo siya ng asin. Tapos, kuha kayo ng kamote or patatas. Lalagain nyo siya. Tapos, dudurugin nyo po. Ilalagay nyo dun sa inyong tubig na may mga leaf molds. Itong mga patatas, itong kamote, dyan po yung magiging source ng starch na pagkain ng mga microbes, no? Para ramihin natin yung good bacteria. Tapos yan din yung ipangdidilig natin sa ating mga halaman. Ito po ay Japan technology, Jadam. Tapos wag niyo pong kakalimutan na takpan para hindi siya pamahayan ng mga lamok. Then after 3 to 5 days, pwede niyo na siyang gamitin. Yung pang-apat, pwede kayong gumawa ng concoction, yung fish amino acid, fermented plant juice, fermented fruit juice, seaweed extract. Pero yung ipapakita ko sa inyo ngayon, yung ginawa natin nakaraan na super concoction, pinagsama-sama ko yung fermented plant juice, fermented fruit juice, yung seaweed extract dito sa ginawa nating concoction. Nagtataka kasi ako dati, bakit pinaghiwalay-walay pa? Bakit hindi na lang natin ipagsama-sama? So yan po yung ginawa kong experiment. So last time, wala akong isda. So ngayon isasama natin yung isda. So ito yung ingredients sa paggawa ng fish amino acid kung gagawin natin siya ng hiwalay. So isda tsaka molasses. I-ferment nyo ng 2 weeks. Ang mapuproduce nyo dyan ay fish amino acid. So ito isasama natin dito para kompleto yung ating concoction. So pwede natin gamitin yung isda mismo, yung laman. Pwede rin po yung mga bituka, yung mga hasang. Yan, pwede natin siya pagsama-samahin. So ito, meron na tayo dito sa ating ginawang concoction na pampadahon. Yung mga dahon ng malunggay, dahon ng kamote, kangkong, tapos yung pampabulaklak at pampabunga, yung mga hinog na saging. Yan. May saha rin po ito ng saging. Meron din siyang seaweeds, sargassum seaweeds, saka yung lato. So, nandyan din. Tapos ngayon, dinagdag na natin yung isda para makaproduce tayo ng amino acid. Tapos may kulang pa po ito eh. Sasama natin yung bawang tsaka luya dito. So, nakakatulong po yun para sa disease management, na improve niya yung immune system ng ating mga tanim. So, ipagsasama-sama ko rin siya dito. Bibili lang ako sa palengke ng luya tsaka bawang. Yan, pagsasama-sama natin dito. So, ito na yung ginawa nating super concoction. Yan. First time kong gumawa nito na ipagsama-sama. Kasi yung ginagawa ko dati, hiwalay-hiwalay. Iba yung fish amino acid, iba yung fermented plant juice, iba yung fermented fruit juice. Pero ngayon, ipagsasama-sama ko na para isang spray na lang. Isa lang yung ating concoction. So, mas madali para sa atin. Tsaka tignan natin kung gaano kaganda itong mapuproduce natin na concoction. Ayan, nagkatas na siya oh. Ayan, medyo liquid na. So, i-ferment lang natin ito ng 2 weeks. Ang ginagamit natin dito ay anaerobic, kaya silyado yung ating container. Tapos ilalagay natin siya sa lugar na tuyo at hindi nasisikatan ng araw. Then, every 3 days, buksan nyo lang po para hindi mag-build up yung gas sa loob. Kasi pwede pong pumutok yung container kung medyo manipis yung ginamit yung plastic container, baka mabasag.
Kailangan nyo pong pasingawin. Yung aerobic naman kasi, ang ginagamit nila doon, Manila paper lang. So nakakahinga yung concoction, nakakalabas yung hangin. Kaya hindi po nagkakaroon ng pressure. Pero kung anaerobic, tulad ng ginawa natin, yan, pwede pong mag-build yung gas dyan at pwedeng pumutok or mabasag yung pinaglalagyan natin ng concoction. So ito lang po yung may gastos kasi gumamit tayo ng molasses. Binili natin yung molasses. Kung wala kayong molasses, yung brown sugar, pwede natin ipang substitute. So, kailangan kasi ng sugar para sa mga beneficial bacteria, dumami sila at lumakas. Mabilis nilang i-convert yung mga organic matter in form ng nutrients na magagamit ng ating mga halaman. So yan po yung mga organic fertilizer na pwede natin gamitin sa ating backyard kitchen garden. Hindi kailangan gumastos ng malaki. Hindi na natin kailangan pang bumili. Kayang-kaya nyo pong gumawa sa pamamagitan lang po ng mga backyard and kitchen waste na makikita natin sa loob at labas ng bahay. Nandyan na po lahat yan. Ma-appreciate nyo po yung nature. Napaka-generous ng nature kasi ang daming organic matter na pwedeng gamitin para gawing fertilizer sa ating mga halaman. Kung sa tingin nyo po nakatulong information na to, i-like nyo naman. Sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!